Dahil salamat po sa pagkakataong muli na ito, ah, narito kami muli sa iyong harapan. Tanggapin mo nawa ang aming pagsamba sa iyo, ah, ano man po yung mga bagay na, ah, mga kakulangan namin, Ama, sa iyo, yung mga desisyon na ginagawa namin sa araw-araw, turo mo po sa'min para nang sa gano'n ay ano man ito ang kagustuhan mo. Ang kagustuhan mo nawa ang iyong masusunod. Hindi po yung aming kagustuhan. At muli, Ama, tulungan mo po ako sa araw na ito at sa oras na ito na maging maayos po yung aking isipan at mai-focus ko po ang aking, ah, puso't isipan sa iyong salita ng at tulungan mo po ako na banggitin kung ano man po yung mga bagay na gusto mong maparating sa amin ngayon. Gabayan ako sa lahat, Ama, lalo't pagkalooban mo po ako ng wisdom sa pag-uusapan po namin ngayong oras na ito. Muli salamat po sa aming lahat, sa pagmamahal mo, sa patuloy na pag-iingat mo sa amin. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo aming Panginoon. Amen. Sabihin niyo lang sa akin kung hindi niyo ako naririnig ano, mag-message lang po kayo. So, good morning. Ako ba mag-a-announce nitong bagong series na ito na pag-uusapan natin? Meron tayo ngayong bagong series dahil bagong buwan na ngayon. Limutan ko yung title, pero paki-post nga yung ano ko, yung topic ko, kung nandiyan, kung hindi, ewan ko. Medyo wait, bigyan niyo ako ng ilang minuto lang, ha, para matandaan ko, bubuksan ko lang yung aking slide. May slide ba ako? Wala. So yun, yung ating series is Breakthrough. God's way, God's power, and God's glory. So, meron tayong apat na teaching dito. Ayan, yung ating series ngayon, ano? So, exciting 'to, itong ating bagong series ngayon at makikita niyo dito kung sabi ko nga yung progress, 'no? Yung tinatawag na breakthrough o yung paano kumilos ang God, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang paraan, yung kanyang kapangyarihan at at the end of this, 'no, dun sa breakthrough na 'to nakikita natin na talagang lahat ito ay dahil sa kanyang kapapurihan o because of His glory, 'no? So yun yun, 'no? I hope and wish na nandiyan kayo sa apat na linggong 'yan para, mas lalong lumalim yung ating pagkilala o dito sa ating Diyos na laging sinasamba o pinagkakatiwalaan. Okay. So, yun yung ating pag-uusapan, ano, madali akong makalimot. Ano ba yan? Yung God's path to freedom and victory. So yun yung subtitle natin ngayong araw na ito. So yun, naisip ko lang bigla, ano, ano nga ba yung mga dahilan kung bakit tayo pumupunta sa simbahan? O kaya medyo negative, ano nga bang dahilan kung bakit hindi tayo pumupunta sa simbahan? Pero hindi yun yung tanong ko, 'no? Ang tanong ko ay ano nga ba talaga yung dahilan kung bakit tayo pumupunta sa simbahan?
Sa tingin ko lahat tayo ay meron yung kasagutan sa bagay na yan, ano? At sa tingin ko lahat tayo ay merong mga mabubuting dahilan kung bakit tayo pumupunta. Hindi dito sa Suma. Siguro bahagya magkakaiba yung sagot ng bawat isa sa atin, ano? Iba-iba yung pangangailangan kasi natin, eh. Iba yung timing at hindi ko alam kung ano yung mga hinahanap niyo, 'no? O ang hinahanap mo, hinahanap ko. Pero sigurado akong may hinahanap tayong lahat sa buhay natin. Siguro isang bagay na baka hindi hinahanap ng iba, 'no? Maraming reason kung bakit tayo na-a-attract sa simbahan o sa pagpunta sa simbahan. Para sa iba siguro yung gusto nila yung mga worship songs, 'di ba? Siguro, we love worship songs, 'no? Yung mga we love, worship music. At tama lang naman 'yan, ano? Kaya we love the praise band. Itong mga kumakanta dito, 'no? Kasi dito kasi natin naiaangat yung ating papuri kay Yahweh. Siguro sa iba yung tinatawag na friendship. Balikan niyo, meron akong topic diyan sa friendship, 'no? Balikan niyo yun, ano? Kung naka-post yan, ano? Alam natin for many of us, 'no, ang simbahan is also a place of connection, 'di ba? Yung pamilya where we find love and support, 'di ba? At para sa iba, ah, naman parang tradisyon na, 'no? Yung pagpunta nila sa church, 'no? Yung dahil gusto nila yung mga liturgy ba yun, yung service flow, 'no? Talagang nakakadala ng comfort yun para sa kanila at yung stability ng kanilang pananampalataya, ano? Para naman sa mga pamilya lalo na dun sa yung may mga anak pa na mga teens o young adult. Alam niyo malaking biyaya 'yan, eh, yung teen group na 'yan o yung young adult group sa buhay nila 'no, o sa buhay ng mga kabataan. 'No, kung talagang mapapanatili 'yan at talagang magpoprogreso 'yan, magkakaisa sila. Alam naman natin 'yan, sila yung kasunod naman natin ngayon, eh, 'no? Sa kanila nakatuon talaga lahat dapat 'yan, 'no? Halimbawa at isa yung children's fellowship para sa mga bata. Mahalaga 'to, para sa kanilang paglaki. Alam niyo 'yan lalo na tayong mga magulang. Mahalaga ito para sa kanilang paglaki. Talagang pinagtutuunan ito ng pansin, ano? Yung paghubog sa kanilang pagkatao. 'Di ba? Yan yun, 'no? Yun yung mga dahilan. At puwede rin yung huwag nating kalimutan yung lunch, yung pagkain. Laging merong lunch, 'no? Pero gusto kong i-highlight sa inyo yung isang bagay na talagang nakakapagpabago ng buhay natin kaya tayo pumupunta sa simbahan. Alam niyo ba kung ano? Yung Biblia. Yung Biblia. Oo, yung Biblia. Na kapag iniisip mo o niyo o ko kung ano yung na talaga ang nagbabago sa puso ko, ito ang pinakamahalaga sa akin, eh. Ito yung ninanais ko, eh, 'no. Bakit? Kasi kahit gaano ka-helpful yang mga ibang aspeto ng church, yung music, fellowship, outreach, children's fellowship, ang toong nag ang totoong nagbabago sa puso natin o totoong nagpapabago o nagbabago sa puso ko at sana gano'n din sa inyo, ay yung ginagawa ng ating Diyos, ang ating Yahweh sa atin through His Bible o through His Word, 'di ba? Kasi yung Bible gabay natin 'yan, eh. Sabi nga ito yung ilaw, tanggalin muna natin yung asin. Ito pero 'yan ang ilaw at asin, sabi nga. Ito yung nagbubukas ng puso natin, nagbabago sa atin mula sa loob, nagpapabago sa atin at nagtuturo kung paano tayo mamuhay ayon sa plano ng Diyos, 'di ba? Kaya mga kapatid, huwag nating kalimutan pumunta sa simbahan. Ang tunay na pagbabago ay hindi lang galing sa program, eh, 'no? Hindi lang galing sa music o kahit sa lunch o sa pagkain na favorite nating lahat. Kundi alam natin lahat,
ito ay sa salita ng Diyos. Doon nagmumula yung life change na hinahanap natin. So, actually, hindi yun yung topic ko. Gusto ko lang i-intro sa inyo, no? So, punta na tayo sa pag-uusapan natin ngayon. Sa Exodus chapter 13, no? Pero bago tayo pumunta diyan, kung gusto niyo, buksan niyo na yung Biblia niyo. Sana meron kayong Biblia diyan sa harapan niyo, no? Kung nakikita niyo naman 'tong mga scripture na 'to diyan sa cellphone niyo, okay lang. Pero ako hindi ko hindi ko kayang tignan yung scripture sa cellphone. Pero ng malayuan, no? I mean, no, okay, sa Exodus 13. Sana samahan niyo ako dito sa at huwag kayong aalis. Siguradong marami tayong bagay na pag-uusapan na matututunan ngayong araw na ito. Alam niyo nung unang panahon, no? Alam ko naranasan niyo na yan, no? Pero kung saan nagsisimula pa lang yung paggawa ng mga pelikula, no? Siguro yung iba sa inyo mahilig manood ng film, no? Alam niyo noong panahon ng taon na 1910 to 1920 yata yan, kung paano yan yung unang taon na gumagawa ng pelikula. Yan yung panahon ng silent films eh. Siguro alam niyo yung mga walang sounds na pelikula. No, ewan ko kayong mga bagong henerasyon, pwede pa naman yang i-Google yan. May mga papanood pa kayo mga Charlie Chaplin movie no na kung saan wala talagang sounds, no? So, dun sa panahon ng silent films, maraming uri ng kwento ang pinapakita diyan, no? May comedy, may drama, may western, adventure, action. Madalas, laging inaabangan ng mga manonood kung paano nag-e-ending yung kwentong ito eh, no? Yung kung ano, depende sa kung anong klase ng genre ng pinapanood nila, no? Karaniwan may talagang na-excite sila, nananabik sila pag may yung mga car chase, yung mga actions na pinapanood o kaya yung mga horse race na pinapanood sa ending. So yun, na-excite sila pag gano'n. So kung nakakapanood ka niyan, kung mapapansin mo diyan sa mga lumang pelikula na yan, ewan ko kung nakakita na kayo, pero try nyo ngayon, ano? Ang bagal ng pacing, no? Meron gagawin yung bida tapos lalabas yung mga salita sa screen, tapos mawawala uli, tapos balik uli yung mga bida sa eksena. So ganyan yung unang panahon. Ngayon parang boring eh kung ganyan yung pelikula eh, no? Pero isipin mo, no? Noon, namamangha na sila doon. 'Di ba? Nakakamangha na 'yon. Alam niyo gano'n din sa ating pananampalataya eh, no? May mga bagay na ngayon na parang mabagal. Pero sa plano ng Diyos, mamamangha ka kahit akala mo mabagal, no? Pero ang the best talaga yung best part talaga ay yung ending eh, 'pag itong mga silent movie. Andoon yung mga action, sabi ko nga kanina, yung resolution na tinatawag. Yung pinaka-big chase na scene kung saan para bang nahuhuli na yung mga bad guy, 'di ba? At inaayos na lahat ng conflict na ipinapakita ng movie. At yung pelikula, at kung yung pelikula medyo boring o mabagal, alam niyo ang ginagawa nila, madalas naiinip yung mga manonood kasi sa mahabang setup habang hinihintay yung exciting na mangyayari sa huli. Kaya ayun, ang nangyayari, nagsisimula na yung mga editors, mga directors, nang gumagamit ng instruction na alam niyo yung salitang cut, di ba? Yung ganon. Cut! Doon yun nauso eh, no? Kaya nga, cut muna. Ibig sabihin yung cut to the chase, sabi nila. Literal na utos yan para laktawan yung mga dialogue, tsaka yung mga pillars, no? Para bang sinasabi nila, dumiretso kayo agad sa exciting part.
yung chase scene na talaga yung ending. So ang ibig sabihin lang nun basically ay huwag nang patagalin yung usapan o mabagal na parte, diretso na agad sa aksyon. Parang cut to the chase, sabing gano'n. At hanggang ngayon ano, sa kultura natin ginagamit pa rin yung salitang 'yan, cut to the chase. Karaniwan sinasabi ito kapag gusto mong sabihin sa isang tao, dumiretso ka na sa punto mo. Ano ba 'yan? Diretso mo na. Baka nararamdaman niyo nga ngayon, limang minuto na nga ba ako nagsasalita dito sa introduction. Madalas 'pag ginagamit natin yung phrase na 'yan, may halong yung cut to the chase o yung diretso mo na sa punto mo 'no. May halong konting disinterest, 'no, dun sa detalye na o para bang kaya naman magmadali tayo, para bang agad yung talagang pinakamahalaga. Ibig kong sabihin ano, kapag sinasabi natin ito sa isang tao para bang tinatanong natin na wala bang mas maikli o mas diretsong paraan para madiretso mo na yung punto? Para bang puwede mo na lang bang sabihin kung ano yung kapakipakinabang sa akin dito sa sinasabi mo o para sa akin 'no, 'di ba? Ano yung ending ng kuwento, ano yung solusyon, sabihin mo na lang, 'di ba? Parang gano'n yung salitang 'yan, direct to the point 'no. So, itong nakaraang linggo, I realized something ano, na hindi ko lang pala nagagawa ito sa mga tao. Kasi when I do that, honestly, hindi ko naman talaga iniisip sila 'no, ang iniisip ko yung sarili ko. Yung bang 'pag ganyan ano, parang, "Puwede na bang bilisan mo na?" Meron ka pang matching motion ng mga kamay, 'no? "Direkta mo na!" Yung mga gano'n. Pero mas lalo kong na-realize 'no, yung bang 'pag may kausap kang kaibigan mo, hindi lang pala tao nagagawan mo ng ganito, 'di ba? Minsan madalas nagagawa natin 'to sa Diyos, yung tipong kay Yahweh 'no, para bang gusto ko lang gawin 'no, niya agad yung mga bagay na gusto ko, na kailangan ko. 'Di ba ganyan madalas 'no? Para bang meron akong problema, 'pag meron tayong problema, hindi natin agad pinagdarasal. Parang iniisip natin, nauulit-ulit lang yung paulit-ulit lang sa tenga natin yung problema 'no? Wala na talaga dun sa hindi na talaga natin nasasabi sa Diyos. At gusto kong malaman gusto lang nating malaman kung ano talaga yung gagawin 'pag gano'n, ano? At imbis na ipagdasal natin, imbis na maghintay tayo sa Panginoon, para tayong puwede ba, Yahweh, sabihin mo na lang kung ano talagang gagawin ko, 'di ba? Siguro nararanasan natin 'yan ano, at madalas nararanasan talaga natin 'yan ano, lalo na lalo na talaga kung para bang may mga 'pag may mga bagay na strange na nangyayari sa'yo 'no. Minsan pa nga 'pag may mga bagay na ganyan na problema, nakaharap tayo sa computer, 'no, naghahanap ng sagot online. Baka siguro may website na makapagsasabi kung anong dapat gawin, ano? Halimbawa, para bang, ChatGPT, puwede bang sabihin mo na lang sa'kin kung ano ang gagawin ko? Para bang lahat na lang ginagawa ko maliban sa, "Hey, Yahweh, kailangan ko makipag-usap sa'yo tungkol dito 'no?" At imbes na kay Yahweh tayo dumiretso, parang gusto lang natin shortcut, 'di ba? So, puwede bang cut to the chase, parang gano'n o direct to the point na lang agad? At ginagawa natin yung kay Yahweh 'no, o ginagawa natin sa God At kung ginagawa natin sa God hindi yung proud ano, at hindi ako proud sa ganyan ano, 'pag ginagawa ko yan kay Yahweh. Kasi kapag ginagawa ko yun sa tao, tandaan niyo parang disrespectful yan, hindi siya loving. Halimbawa, may kinukuwento sa'kin si Jana 'no, at iniisip ko lang wala akong pakialam sa sinasabi mo 'no. Puwede bang diretsohin mo lang ako kung talaga bang may multo? I mean, 'di ba? Ta's wala naman pala. Pero ang totoo, hindi ako nakikinig sa kanya. Gusto ko lang matapos siya para dahil sa may ginagawa ko, makabalik ako dun sa ginagawa ko. Pero ayoko ng gano'n.
'no? Ayaw natin na gano'n ang maging trato natin sa tao, at the same time, sa God, 'no? So at dito tayo ngayon dadalhin nito sa passage nito sa Exodus chapter 13. Makikilala natin dito itong tinawag ng Diyos, itong bayan ng Diyos, ang mga Israelita, na bago pinalaya pa lang sa kanilang pagkalipin sa Ehipto, 'no? Inilabas sila ng Diyos sa pamamagitan ng sunod-sunod na plagues. Alam niyo 'yon, 10 plagues. Kung saan si Yahweh, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ng mga Israelita, ang Diyos ng 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 banal na kasulatan na sinasabi ko kanina, ipinakita kung gaano siya kamakapangyarihan laban sa lahat ng mga peking Diyos, peke na Diyos dito sa Egypt, 'no? Sinasamba nila yung mga palaka, alam niyo 'yan, 'di ba? Umaasang ang mga palaka ang umaasang gagawin lahat ng mga palaka yung gusto nila, 'no? Pero si Yahweh parang nagsabi, ah, parang sinabi ng God dito dun sa temples, gusto niyo pala ng palaka, ah? Oo, sige, palaka, sabi ng God. Anong nangyari? Biglang napuno ng palaka yung Ehipto, 'no? At kahit magdasal pa 'tong mga Ehipto nila dun sa kanilang palakang Diyos, hindi nawa hindi nawala yung palaka. Pero nung sinabi ni Moses, "Yahweh, puwede bang alisin mo na yung mga palaka dito?" Nawala sila. So lumabas si Yahweh bilang tunay na Diyos, ipinakita niya kung sino siya sa pamamagitan ng salot, 'no? 'Di ba? At pagkatapos nung serye na 'yan, dun ng mga plagues na 'yan, natapos ito dito sa pagkamatay ng mga panganay, 'di ba? Niligtas ng Diyos yung kanyang bayan sa pamamagitan ng dugo. Ito yung Passover. At ngayon, pagkatapos niyan pinalaya na sila, lumabas na sila mula sa dandaang taon ng pag-aalipin sa Ehipto. Papunta na sila sa tinatawag na Promised Land. So, 'di ba? So, mula sa pagkaalipin patungo sa Promised Land. So, okay, sa Exodus 10, babasahin natin ito, yung buong passage, at saka natin pag-uusapan. So nang pinaalis na ng Paro, verse 17, open your Bible, kayong lahat nandiyan sa Zoom para at least makapagbasa kayo ng Bible, no? Verse 17, nang pinaalis na ng Paraon ang mga Israelita, tignan niyo yung salita, namnamin niyo yung bawat salitang mababasa niyo rito. Hindi sila pinadaan ng Diyos sa daang papunta sa lupain ng mga Pilisteo kahit na iyon ang pinakamalapit na daan sapagkat sinabi ng Diyos kung may labanang haharapin ng mga Israelita, baka magbago ang isip nila at bumalik sila sa Ehipto. Kaya pinaliko sila ng Diyos sa disyerto papunta sa dagat na pula, which is in English Red Sea. Armado, pero hindi to armado nagmamarcha to no? Ano, sa kanilang ang mga Israel sa kanilang papunta sa medyo ano kasi yung salitang armado ano, armado ang mga Israel para sa labanan ng lisanin nila ang Ehipto. Hindi tama yung salitang yan, no? Verse 19, dinala ni Moses ang mga buto ni Jose ayon sa ipinanumpa noon ni Jose na gagawin ng mga Israelita. Sinabi noon ni Jose, siguradong palalayain kayo ng Diyos kapag nangyari na iyon. Dalhin niyo ang mga buto ko sa pag-alis niyo sa lugar na ito. Pag-alis nila sa Sukot, nagkampo sila sa Etam na dulo ng disyerto. So kapag araw, ginagabayan sila ng Panginoon sa pamamagitan ng makapal na ulap at kapag gabi, ginagabayan sila sa pamamagitan ng naglalagablab na haliging apoy na nagbibigay sa kanila ng liwanag para makapaglakbay sila sa araw man o gabi. So nangunguna sa kanila ang makapal na ulap kapag araw at naglalagablab sa haliging apoy kapag gabi, 'di ba? 'Di ba? So maganda yung kwento, iisa-isahin natin 'yan. Maganda yung kwento na 'yan tungkol yan sa pag-alis ng mga Israelita at kung paano sila naglakbay. So okay, tignan natin ulit yung verse 17. So nung payagan sila ng Paraon na umalis, hindi sila pinadaan saan daw? Sa Diyos ay hindi sila pinadaan ng Diyos sa lupain ng Pelisteo. Kahit na yun ay yung pinakamalapit o pinaka-shortcut sapagkat sinabi ng Diyos, baka magbago ang isip ng mga tao kapag nakakaligtas sila ng digmaan at bumalik sila sa Egypt. Di ba? So, kung titignan mo yung mapa na ito, kung gusto niyong matuto minsan sumilip kayo sa mapa, no? Ganyan ang pag-aaral talaga, no? Kung titignan mo yung mapa na yan,
At sa lugar na yan, no? Yung lugar na yan, may shortcut talaga papuntang Canaan mula sa Egypt o galing ng Egypt. Sabi doon sa mapa, dediretso ka lang doon sa pampang ng Mediterranean Sea, pampang alam niyo yung pampang, English bank, no? Diretsong ruta yon, mas mabilis makarating. Sa totoo, kaya nilang barating sa 4 hanggang 5 araw yung paglalakbay. Pero yung ruta na pinadadaanan sa kanila ng Diyos, sana huwag kayong mainip, no? Dito sa kwentong ito, umupo lang kayo dyan. Yung ruta na pinadadaanan sa kanila ng Diyos, mas malayo. Sa halip na dumiretso dito, pinaikot sila ng Diyos Dumaan sila saan? Sa ilang, di ba? At may dahilan kung bakit hindi sila pinadaan sa shortcut. Sabi dito sa scripture, kung dinaan sila doon, dadaan sila sa lupain ng Pilisteo. Siguro, may idea kayo kung sino ang mga Pilistea. Di ba? May idea ba kayo tungkol dito sa mga Palestine? Ha? Dito yung Palestine, Palestine to. Ano? Ito yung mga Palestino na ito, Pilisteo. Mula ito, makikita niyo ito sa kwento ni David. At si Goliath, alam nyo, nakampiyon ng mga Pilisteo. Mababasa yan sa mga susunod na part ng Biblia. No? Yung panahong yan, maaaring hindi pa ganoon kalaki yung bansang yan. Ano? Kahit ganoon, kilala pa rin sila bilang mga mandirigma, sabi nga dito. At meron talagang mga archaeological discoveries na nagpapakita na sa rehiyon o sa region ng Palestine, marami silang matitibay at well-fortified cities. Battle-tested na talaga sila. So kung dumaan sana yung mga Israelita sa shortcut, dadaan sila sa lupain ng mga Pilisteo Ewan ko sa inyo, no? Pero ako, mahilig din ako sa shortcut madalas, no? Gusto ko yung talagang cut to the chase, direct to the point. Gusto ko yung makakarating ako agad kung saan ako dapat pumunta. Doon sa pinakamabilis na paraan, ano? Kaya alam nyo, kung tuwing lalabas ako dito sa bahay, lagi kong nilalabas yung phone ko Lalo na pag tag-ulan. Dahil napaka-disiplinado ng mga Italiano sa pagdadrive Wala naman traffic pero babagal niyan, ano? I mean, lagi kong nilalabas yung phone ko at binubuksan yung Google Map para makita ko yung pinakamabilis na ruta, no? Kahit ilang kilometro lang yung tinatakbo ko, no? Yung layo niyon. Gusto ko pa rin siguraduhin na babalis ako makakarating. Grabe, no? I mean, kasi ako, alis ako sa bahay. Gusto ko ang travel ko, 10 to 12 minutes lang Nandun na ako sa trabaho. No, yung ganon. Kahit malayo. I mean, 1 kilometer per hour yung gusto kong tawag. Yung takbo, no? Kaya isipin mo, para sa mga Israelita, yung pagpili ng Diyos dito sa long route na ito, imbis na shortcut, siguradong nakaka-frustrate pa sa kanila Pero ang totoo, hindi nila alam yung alam ng Diyos kasi. Hindi nila naiintindihan yung dahilan, pero instead of asking why, binigyan sila ng chance to trust God or not to trust God. Magtitiwala ba sila sa Diyos o sa sarili nilang instinct at navigation skills? No, sabi ng Diyos, hindi kasi sila pwedeng idaan sa lupain ng Pilisteo Kasi pag nakita nila yon, matatakot sila, makakita sila ng mga mandirigma. Makakita sila ng mga armas, makakita sila ng mga padel at matitibay na lungsod. At tama lang. Kasi ang Israel noon ay bagong laya lamang dito sa pagkaalipin. Ang Israel, hindi sila hukbo. Wala silang champion, no? Wala silang espada. Wala silang karuwahe. Ang dala lang nila ay ang kanilang damit sa kanilang likod at ang kanilang mga gamit na ibinigay ng mga taga-Ehipto. Suot lang naman nila yung simpleng tsinelas habang naglalakad patungo dito sa lugar na ito kung saan naghihintay yung mga kanilang mga kaaway. Maliwanag na hindi yun favorable sa kanila, no? Kung dadaan sila doon. Ang dagdag pa dyan, ayon sa kasaysayan kasi, may political trade relation ang mga Pilisteo at Egypt. Kaya isipin mo, kapag dumaan yung mga dating alipin sa teritoryo ng Pilisteo,
malamang papadala agad ng mensahe ang mga Pilisteo sa Egypt. Kasi magkaibigan tumunta eh. Magpapalipad kaagad yan ng kalapate, no? Para bang, hey, Pyro, si Phil, si Phil listing ito, no? I mean, may hinahanap ka ba? Kasi nakikita ko dito parang milyon-milyong mga alipin mo ito dati, no? Para bang, at syempre, kapag nalaman niyo ng pero, agad niya sasabihin sa kay Phil, listing, no? Oh, sandali, kailangan, abalahin niyo sila, no? Cornerin niyo sila. Ah, paparating na ako rito. Sasabi, paparating na ako riyan, sabi ng Egypt, no? At kung mangyari yun, baka sabay pa silang itong mga Israelita na hinabol ng dalawang hukbo. Yung Egyptian tsaka yung Filisteo. Kaya dahil mga dating alipin lang sila, hindi sila mga sundalo, eh talagang makikita natin na pinadaan sila ng God sa mahabang ruta, no? So yun yun, ano? Ang tinuturo sa atin dito, no, kahit na gusto nating palaging shortcut or direct to the point or cut to the chase, at gusto natin agad na bigyan tayo ng Diyos ng sagot, at hindi dumadaan sa mahaba at mahirap na landas, gusto natin shortcut, dito natin makikita, no, mas kilala ng Diyos ang kakayahan at limitasyon ng kanyang bayan kaysa sa pagkilala nila sa kanilang sarili. Di ba? Maaaring isipin natin na tayo ay mandirigma, no? Ngunit mahina tayo laban sa mga kaaway na nandoon eh. Sinabi ng Diyos, huwag sa daang yan. Huwag sa daang yan kayo dumaan. Ano? Dito kayo dumaan. Ang tingin natin ay shortcut. Pero ang nakikita ng Diyos ay kapahamakan. Ang tingin natin ay maayos at patag naman yung daan eh. Pero ang nakikita ng Diyos, eh sila yung tulay dyan eh. No? Kaya kapag nilalabas ko yung cellphone ko, ginagamit ko ito para yung maps na yan para sa biyahe. Isa sa mga bagay na gusto ko ay kapag sinasabi ng GPS na ito yung pinakamabilis na ruta. Kahit 13 minuto o 5 minuto may traffic delay dito sa unahan, ano? Dahil may naputol na puno, no? So may pagkakataon talaga na kailangan ko yun eh. Kasi ayaw ko yung nakatambay lang sa traffic eh. Di ba? Ayaw natin yun. Sino may gusto ng ganon? Di ba? Kaya mga madalas pag kayo, hindi lang naman sa Pilipinas may traffic, no? Talagang minsan, lalo na pag magta-travel ka, minsan gusto mo lumabas ng highway eh, no? Dumaan ka na lang doon sa mahabang kalsada papunta doon sa mga probinsya kahit dalhin pa nito ikaw doon sa iba't ibang probinsya eh. Basta tuloy-tuloy lang yung biyahe. Kaysa ka maghintay ka doon sa traffic, kaysa maghintay ka doon sa traffic o doon sa shortcut eh. Minsan nga kapag nakita mo na may nag-stop yung lights, no, yung red lights, tatanong mo kagad sa GPS eh, may iba pa bang daan? Tapos sasagot yung GPS, eh nasa pinakamaayos ka pa rin namang ruta. Kahit meron diyang construction, nasa pinakamaayos ka pa rin ruta kahit may traffic. Minsan sasabihin pa niyan, eh may mabilis na ruta na makakatipid ka 5 minuto. Kung liliko ka sa kaliwa ko, kaya liliko sa kanan. Di ba ganun yung GPS eh. No? Pero ang aral dito, hindi ibig sabihin na dahil diretso o maiksi ang daan, iyon ay yung tamang ruta. At hindi rin ibig sabihin dahil sanay na tayo sa isang daan, yun yung tama. Kaya ang tanong, pipiliin mo ba yung daang itinuturo ng Diyos o daang mabilis o madali sa paningin mo? Di ba? Yun yung tanong eh. Pipiliin mo ba yung daan na itinuturo ng Diyos o yung daang mabilis at madali sa paningin mo? Ganyan ang nangyari sa Israel at ganyan din tayo ngayon sa ating pakikipag-ugnayan kay Yahweh sa araw-araw. Ang tanong, kaya ba nating manalangin ng ganyan o ng ganito? Panginoon, ikaw ang manguna kasi alam mo ang tama. Kaya ba nating sabihin yan? O mas madalas ito ang laman ng puso natin? Lord, pwede bang direct to the point? Pwede bang agad-agad? Ayusin mo na agad yung sitwasyon o baguhin mo na agad ang buhay ko? I mean, ang lesson kasi dyan, hindi ibig sabihin na dahil mabilis ang ruta, yun na yung tama eh. Mas kilala ni Yahweh ang ating puso, ang ating kahinaan, ang ating limitasyon.
Kaya nga tinuri ni Jesus Christ do'n sa panalangin. Ay, alam niyo may bagong seminar diyan sa LHIM kay Vince Pinigan, yung prayer 'no. Buksan niyo yun, oo, 'pag may oras kayo. Kaya nga tinuro ni Jesus Christ sa panalangin, huwag mo kaming ilayo mo kami sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masasama, 'di ba? Sapagkat hindi totoo, sapagkat ang totoo, hindi natin alam ang hangganan ng ating lakas, eh. Pero ang Diyos alam niya. At dahil siya ang gumagabay, makakasiguro tayo sa kanyang tagumpay, 'di ba? Makakasiguro tayo sa kanyang tagumpay. Kaya sa verse 18, sabi dito, pinatnubayan ng Diyos ang kanyang bayan sa kanilang paglalakbay sa ilang patungo sa dagat na pula. Ang mga Israelita ay nagmarcha. Ito yung tama dito. Itong translation ko, nagkamali ako na kanina. Ang mga Israelita ay nagmarcha mula sa Ehipto ng maayos at organisado. Yan yung tamang translation, hindi yung armado, no? Ng maayos at organisado. Sunod-sunod ayon sa plano ng Diyos, di ba? I mean, so, nagmarcha sila, yung mga Israelita palabas sa Egypt. Sa halip na dumaan sa shortcut sa lupain ng mga Pilisteo, kung saan baka mainip sila o matakot sila o bumalik sa Egypt, dinalan sila ni Yahweh dito sa ilang, papunta sa Red Sea. Ang shortcut talaga, yung shortcut, puno ng panganib yan. Di ba? Puno ng panganib at banta para dito sa mga bagong kalalaya lang sa pagkayalipin. Pero yung ruta na tinahak nila ngayon, sa mata ng iba, parang walang patutunguhan. Parang nakakatawa pa nga eh. Lalo na't sa huli aabot sila sa dagat, 'di ba? Literal, makakarating sila sa pampang ng Red Sea. At si Moses parang, "Oh, dito tayong lahat." At kapag naabot na nila yung dagat, literal silang mai-stress at mawawalan ng gana talaga, eh. Parang gusto nilang subukan, "Ano ba 'to, parang ganito." Punta kayo sa Exodus 14. Medyo forward lang kayo ng isang libro 'no, ay isang page. Sabi diyan, nang papalapit na verse 1 ang mga Paraon, ay no, not verse 1, verse 10. Verse 10, tama. Nang palapit na ang mga Paraon sa mga ito, at ang kanyang mga sundalo, nakita sila ng mga Israelita. Pero dito na, no? Nasa likod na ng mga Israelita. Kaya lubha silang natakot, humingi ng tulong kay Yahweh. Sinabi nila kay Moses, bakit dito mo kami dinala sa disyerto para mamatay? Wala bang libingan doon sa Egypto? Bakit mo pa kami pinalabas sa Ehipto? Verse 12, hindi ba't sinabi namin sa iyo sa Ehipto na pabayaan mo na lang kami magpaalipin sa mga Ehipto? Mas mabuti pang nanilbihan na lang kami sa Egyptio o Ehipto kaysa mamatay dito sa disyerto. So yung kanilang reaction pagkarating sa Red Sea ay talagang puno ng takot, talagang stress sila dito. At nagtanong at talaga sila at nagreklamo, bakit mo kami dinala dito? Mamamatay ba kami dito sa pampang ng dagat na ito? Parang imagine parang mga kabataan ito ngayon na napakasungit na nagrereklamo 'no. "Punta tayong simbahan." "Hindi, may gagawin pa ako." Diyos ko, "Pagod na ako, dito na lang ako sa Zoom." 'Di ba? Parang gano'n, eh, 'no? Hindi ko gusto dito 'no. Yung Yan yung ginagawa natin, eh, ano? Para bang sinasabi, para bang, "Ano 'tong ginagawa natin?" Sabi ng mga Ehipto. "Bakit hindi na lang manatili kami sa Egypt?" Kaya sa verse 13, sumagot si Moses sa mga tao, "Huwag kayong matakot 'no, magpakatatag kayo at makikita niyo." Tignan niyo yung verse 'no, "Huwag kayong matakot, magpakatatag kayo at makikita niyo," sabi niya sa mga Israelita, "ang pagligtas o pagliligtas ng Panginoon sa inyo sa araw na ito." Ang mga Ehipsyo, ang mga Egyptian na 'yan na nakikita niyo ngayon na humahabol sa inyo parang gano'n, hindi na niyo makikita pang muli. Buriwin mo 'yun. Sabi mo, ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi niyo na kailangang makipaglaban pa. Pagkatapos verse 19, jump tayo sa verse 19. Lumipat sa hulihan ang anghel ng Diyos, ayun, na nanguna sa mamamayan ng Israel, gano'n din ang makapal na ulap. Tumigil ito sa gitna ng mga Israelita at mga Egyptian.
Sa buong gabi nagbigay ng liwanag ang ulap sa mga Israelita at nagbigay ng kadiliman sa mga Egyptian. Kaya lumipas ang gabi na hindi nakalapit ang mga Egyptian sa mga Israelita. So imagine mo, umiikot yung pillar of cloud. Imagine niyo, pag-ikot ng ng pillar of cloud. Nasa gitna ang Israel sa isang side, ang Egyptian sa kabila. Kung maliwanag sa Israelites, madilim sa Egyptian. At hindi makadaan ang mga Egyptian at hindi rin nila makita ang Israel. Protection talaga ito mula kay Yahweh. Pagkatapos verse 21, itinaas ni Moses ang kanyang kamay at sa dagat at nahati ang dagat sa pamamagitan ng malakas na hangin ay pinadala ng Panginoon mula sa silangan. Buong gabi, umihip ang hangin hanggang sa gitna ng dagat ay naging tuyong lupa. Pero mo yon, imagine mo yon. Ewan ko kung gaano kalawak ang imahinasyon nyo. Verse 22, at tumawid ang mga Israelita sa tuyong lupa na ang tubig ay parang pader sa magkabilang gilid. Verse 23, inabol sila ng mga sundalo ng Ehipto kasama ang kanilang mga kabayo, mga karuwahe at mga kabayo. Verse 24, ng umaga na, tinignan pa ng Panginoon ng mga sundalo ng Ehipto mula sa makapal na ulap at naglalagablab na apoy at nilitan niya sila. Tinanggal niya ang mga gulong sa mga karuwahe nila para mahirapan silang patakbuhin ito. Sinabi ng mga Ehipto, matras na lang tayo sa mga Israelita dahil ang Panginoon ang lumalaban sa atin para sa kanila. No? That's what the Egyptians said. Hindi sinabi ng mga Israelita itong verse 24 na matras na lang tayo sa mga Israelita dahil ang Panginoon ang lumalaban sa atin para sa kanila. Imagine mo, no? Naglalakad sila sa gitna ng hati na dagat sa dilim ng gabi. Ang haliging ulap sa gabi at haliging apoy sa gabi ang patuloy na gumagabay sa kanila. Paminsan-minsan, makikita ang liwanag, para bang nakikita nila yung liwanag nag-glow sa tubig sa kanilang paligid. Ang Egyptian, hinahabol nila yung Israel, pero natigil sila sa harap ng ating tubig, no? Talagang sa gitna, tunay talaga, makikita mo yung kamangha-mangha dito na ginawa ng Diyos eh. Sa verse 26, nang makatawid ang mga Israelita, sinabi ng Panginoon kay Moses, itaas mo ang iyong kamay sa dagat para bumulik ang tubig at matabunan ng mga Ehipto at mga karuwahe at mga kabayo. Kaya tinaas ni Moses ang kanyang kamay sa dagat at nang sumikat na ang araw, bumalik ang tubig sa dati nitong lugar, tinangak tumakas ng mga Ehipto, pero ipinaanod sila ng Panginoon sa dagat. Tinabunan ng tubig ang lahat ng sundalo ng Paraon na humahabol sa mga Israelita, pati na ang kanilang mga babae at karuwahe. Wala din isa mang nakaligtas sa mga Ehipto o sa Egyptian. Pero ang mga Israelita dumaan sa tuyong lupa sa gitna ng dagat parang pader ang tubig sa magkabilang gilid. Sa araw na iyon, ililigtas ng Panginoon ng mga Israelita sa kamay ng mga Ehipto at nakita ng mga Israelita ang bangkay ng mga Egyptian na nakahandusay sa dalampasigan. Nakita ng mga Israelita ang dakilang kapangyarihan ng Panginoon na ginamit niya laban sa mga Egyptian at dahil dito, ginanang nila the rewards. Tingnan mo, ang sinabi, dahil dito, iginalang ng mga Israelita ang Panginoon at siya'y pinagtiwalaan nila at ang lingkod niyang si Moses. Pero, di ba? So, nung makarating sila sa Red Sea, anong naisip nyo dito sa mga nakita nyo kanina? Naguluhan yung mga Israelita at naisip kung dapat na ba silang sumalungat dito, no? Ngunit sa puntong yon, matapos ang mahabang paglalakbay dito sa ilang at sa harap ng para ba sa harap ng tila imposibleng hadlang nito, ipapakita ng Diyos ang kanyang himala. Para ba ito ay isang tanda na tatatak sa alaala ng Israelites magpakailanman. Alam nyo, maraming beses sa Biblia, kapag pinag-uusapan yung kapangyarihan ng Diyos, talagang di mo maalis to eh, no? Itong Red Sea na to. Yung talagang tinutukoy yan sa pangyayaring ito sa Red Sea. Generation after generation, maaalala ng Israel na si Yahweh ang Diyos na kayang hatiin ang dagat. Ngunit, bago nila ito naranasan, kailangan mo nilang tahakin yung mahabang paglalakbay sa ilang upang makita nila yung tunay na kapangyarihan at kaligtasan ng Diyos.
Napansin mo ba, habang nagmamarcha ang Israel at nasa likod pa yung buhay, yung nasa likod pa nila yung mga Ehipto, buhay pa yung mga Egyptian. Literal talagang natakot at nagtatakbo itong mga Israelites, 'no, para mabuhay. Pero isipin mo na, kung magse-shortcut sila sa lupain ng Filisteo, ambush yung mangyayari sa kanila, eh. Mahabang daan sa ilang, baka mahuli at maipit sila sa pampang dito sa dagat, 'di ba? Ito nga yung nangyari, ito yung puwede nilang mangyari sa kanila. Pero nakita niyo dito kung gaano kadakila ang Diyos. Hinati niya yung dagat, 'no? Naku, sabi nga, eh, nagbukang pader yung kanan at kaliwa. Naglakad sila sa tayong lupa. Imagine this, 'no? Yung mga Egyptian na alipin, na umalipin sa Israel for generations. In one morning, God destroyed them all. Grabe, di ba? Tama? Pero, ito yung lesson dito, eh. Huwag nating i-pass forward ang plano ng Diyos, ni Yahweh. Don't rush. Don't cut to the chase, no? God's way, God's time, God's power is always the best, no? Kaya kung pipiliin mo ang shortcut, matatakot ka. Kung shortcut, maaaring mahuli ka, mabubuking ka, no? Kung shortcut, babalik ka sa pagkaalipin. Itong Israel, actually, no, ay hindi patunay na malaya hanggat ang kanilang kaaway ay hindi pa talaga natatalo o nagagapi. Alam niyo ba yung nangyari sa Gaza? Naisip ko kuminsan kung ano yung pinagagawa ni Netanyahu, eh, no? Bakit talagang pilit niyang de-destroy lahat ng itong mga Muslim na 'to, no? I mean, ang Israel hindi patunay na malaya hangga't ang kanilang kaaway ay nandiyan pa at hindi pa natatalo. Tandaan niyo 'tong word na 'to. Ang tunay nilang kalayaan ay hindi sa paglayo sa problema, kundi sa Diyos na tatalo sa kanilang kaaway. Ulitin ko, ang kalayaan nila ay natagpuan lamang ng talunin ng Diyos ang kanilang kaaway. Freedom from bondage. Freedom from bondage. So kapag sinunod natin yung daan o paraan ng Diyos, kakabahan ka, eh. Madalas, mas mahaba ang paglalakbay. Pero dito mo makikita ang kanyang kapangyarihan at ang tunay na kalayaan, eh. Sa mahabang daan, makakaranas ka ng pagliligtas. Kaya huwag mong pabilisan o hanapin agad ang shortcut, ano. Huwag kang mag-cut to the chase. Isa sa mga dahilan, ano, kung bakit ko iniisip tong topic na 'to, at kung sasabihin ko lang ng diretso, ay dahil dalawang bagay. Honestly, mula talaga ito sa pag-aalala ko dito sa ating community church, no? Sa ating community natin. Alam niyo sa church natin, may financial na involved diyan, eh. 'Di ba? Yung financial situation ng church, kung yan ay bumababa, talaga medyo yan nakakaalarma. Paano? Paano na yung kuryente? Paano na yung tubig? Paano na yung pagkain tuwing linggo? Yung activities, kung may mga plano yung mga young adult, kung ito ba ay nangangailangan ng financial, sa palagay ko kailangan talaga nila. Hindi ko alam kung dumadami tayo o kumukonti. Dumadami ba tayo bilang komunidad, pero yung nagsiserve, pabawas ba ng pabawas? Yan yung hinahanap natin dito, eh. At tuwing linggo na nakikita-kita tayo o nakikita-kita kayo, parang walang problema. Kasi lahat para bang maayos, no? May kuryente, may tubig, may malinis na CR, may pagkain, may activities, may nagbabantay sa bata. So, parang smooth ang lahat. Parang natutugunan ng lahat. Di ba yung ganon?
Pero sa loob ko, iniisip ko, Lord Yahweh, kailangan natin ng pagbabago ng culture, at sa kultura. Pakiramdam ko, nasa isang turning point tayo na kailangan may magbago. At ang pinapakita sa atin ng Diyos, ang pagbabago na ito ay hindi lang panlabas o mabilisang shortcut o cut to the chase na paraan. No? Siguro, pwede naman agad kung talagang kapos. Halimbawa, pakinggan niyo maigi yung sinasabi. Pwede naman agad kung talagang kapos. Halimbawa, next week, sermon natin tungkol sa giving. Mga kapatid, gipit ang ating pinanse, gipit ang finances natin. Sinabi ng Diyos, magbigay tayo. Boom, boom, agad. Sigurado, maraming magbibigay, no? Next week, dahil kulang ang aming volunteer sa service, tulungan mo kami sigurado yan, no? Baka sigurado, madagdagan pa yung pangalan sa listahan ng mga balak magserbisyo. Ayos, mangyayari rin yan, no? Pero ang ganitong pagbabago ay panlabas lang kasi. Madaling mangyari overnight, no? Pero alam natin lahat, ewan ko kung nalilimutan nyo na ang totoong pagbabago sa puso, bihirang nangyayari ng ganong kabilis. Di ba? Ang pagbabago. At ang gusto ng Diyos ay pagbabago ng puso natin. Hindi lang ang mabilisang pagsunod dahil nagsermon sa giving, nagsermon sa service. Hindi yung, kailangan magbigay. Sige. Pero tapos babalik din sa dating kapag nawala na ang urgency o pangangailangan. Ang gusto niya, magbago tayo bilang tao. Maging natural na generous. Mag-serve tayo. Mag-pray, magbigay tayo dahil naging bahagi na ito ng ating kaluluwa, hindi lang reaksyon dahil meron tayong narinig na sermon. Kaya minsan tanong ko, God, pwede bang cut to the chase na lang? Ano bang mabilis na solusyon kapag may problemang ganito? Para bang isang sermon lang ba? Isang libro lang ba? Yung parang tinatawag na guilt trip o yung kailangan ko maging emotional blackmail dito sa pagtuturo. Kailangan may manipulation ako dito. May gaslighting, may shaming, may drama. Mga kapatid, wala na tayong makain. Wala na tayong pera. Tignan nyo ito si Gamit. Tignan nyo ito si Dabi. Madungis, malnourished. Tapos umiiyak pa. Sigurado, magiging generous siguro agad ang lahat, no? Pero hindi yan ang tamang solusyon eh. Ang totoo ang kailangan natin, ito, God, tulungan mo kaming maging generous. Tulungan mo kaming magmahal. Tulungan mo kaming maglingkod. Kasi mga kapatid, kapag lagi tayo nagmamadali at gusto nating mag-shortcut, nilalaktawan natin yung proseso na mismong ginagamit ng Diyos para hubugin tayo. Para ihanda tayo. Para palalayimin ang ating pananampalataya at parang gawing mas katulad niya ang ating puso. So, di ba? Sana naiintindihan niyo yung punto na pinagsasabi ko dito, no? Kailangan matutunan ng mga Israelita na pwede sila magtiwala sa Diyos. Ganon din tayo. Dapat sa inyo yung mga huling mga scripture dahil sa pagdaan nila sa mahabang ruta, dahil sa pagdaan nila sa ilang, dahil sa takot nila, dahil hinahabol sila ng hukbo ng Egypt, doon sila iniligtas ng Yahweh. At bilang resulta ng himalang yon, natuto silang matakot at maniwala sa Panginoon at iisipin mo, ngayon lang ba? Parang ngayon lang ba? Nakita nila yon? Di ba nakita na nila yung 10 plagues? Yung apoy at ulap na gumagabay sa kanila, pero may nangyari sa puso nila nung araw na iyon. Kung napapansin nyo kanina, no? Doon nila sinabi, para bang, gets ko na kung bakit ganon. Alam ko na kung bakit dito tayo dumaan. Di ba? Kasi totoo, yung direct to the point, o yung tinatawag nilang shortcut o cut to the chase, hindi nakakatulong para maging mga taong hinuhubog ng proseso at ng paglalakbay, no? Kaya mga kapatid, paano nga ba tayo hindi magiging padalos-dalos sa ating pananampalataya?
paano tayo matututong huwag magmadali na makarating agad sa dulo? Alam niyo yung mga susunod o natitirang bahagi ng ating pag-uusapan, ito'y magsisilbing gabay sa atin dito. Makikita natin kung paano kumilos ang Diyos at paano dapat tayo sumunod. Sabi dito sa verse, balik kayo sa Exodus 13, verse 19. Sabi doon, bigyan ko ilang segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isang page lang naman yung babalikan niyo. Sabi doon, dinala ni Moses sa mga buto ni Jose ayon sa pinanumpa noon ni Jose na gagawin ng mga Israelita. Sinabi noon ni Jose, siguradong palalayain kayo ng Diyos kapag nangyari na iyon, dalhin niyo ang mga buto ko pag-alis niyo sa lugar na ito. Ngayon kung pamilyar na sa inyo yung kwentong ito, kung binabanggit ko itong verse na ito, ang dahilan kung bakit nandoon ang mga Israelita sa Ehipto ay dahil nga sa 400 taon na bago nito. Ginamit ng Diyos si Jose o si Joseph para iligtas ang pamilya ng Israel. Di ba? Nagkaroon ng matinding tagutom sa buong mundo. Ginamit ng Diyos si Joseph para ingatan ng kanyang bayan na Israel. Si Joseph ang naging second in command sa buong ito noon. Dahil binigyan sila ng paro ng lugar para tirahan at lahat ng kailangan nila. Kung hindi sila napunta sa Egypt, alam natin, baka naubos na ang mga Israelites. Pero nagbago ang panahon. Sabi nga sa Exodus 1, babalikan nyo yung chapter na yan, may bagong paraon na dumating na hindi kilala si Jose. So kinalimutan na yung mga pangako, inalipin yung mga Israelita, pero bago mamatay si Jose, habang tinutupad niya yung plano at pangako ng Diyos na iligtas ang kanyang bayan, ng time na yon, sinabi niya dito sa, punta kayong Genesis. Sige, punta kayong Genesis. Sa Genesis 50, no? Sabi doon, no? Genesis 50, hindi ako nagkakamali. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat mabilis kayong magana. Wala yan at hindi ko yan hindi ko yan naisulat, no? Hindi ko yan sinulat. Sabi doon sa Genesis 50 verse 24. 24. Tama. So Genesis 50 verse 24. Ngayon, sabi ni Jose sa kanyang mga kamag-anak, malapit na akong mamatay, pero hindi kayo pababayaan ng Diyos. Okay na yan. Kukunin niya kayo sa lugar na ito at dadalhin sa lugar na ipinangako niya kay Abraham, Isaac at Jacob. At sa verse 25, sabi niya dito, pagkatapos pinasimpa ni Jose ang mga Israelita, sinabi niya, ipangako niyo na kung paaalisin na kayo rito ng Diyos dito sa Ehipto, dadalhin niyo ang mga buto ko sa pag-alis niyo sa lupain ito. Sabihin niyo sa dyan, no? Kaya sa binasa natin sa Exodus 13, balik na kayo doon sa Exodus 13. Habang umaalis yung mga Israelita mula sa Egypt, dala-dala na yung buto ni Jose. Ang mga butong ito, talagang literal at physical na paalala na tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Nabasa na at kababasa lang natin. Bago pa dumating ang hirap, bago pa nagka-problema, sinabi ni Jose, darating ang araw na aalis kayo dito. Hindi ko alam kung kailan, pero sigurado akong ilalabas kayo ng Diyos. At kapag nangyari yon, dalhin niyo ang mga buto ko bilang patotoo na tapat ang Diyos. Huwag niyong akong ilibing sa Egypt, ha? Kundi sa lupang ipinangako niya. Kaya nung umalis sila, itong mga Israelites na to sa Egypt, dala nila yung buto ni Jose. Ang kababasa lang natin sa verse 19 ng Exodus 13, at parang sumisigaw yung buto na, ang sinisigaw ng butong ito, tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. Yan ang sinisigaw niyan. Umalis sila sa Egypt, dala-dala yung buto ni Jose bilang paalala ng pangako ng Diyos
Pero habang papunta sila dun sa lupang pangako, hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila. Hindi nila gusto yung daan na tinatahak nila, kaya natural lang na pumasok sila sa isip nila, "Lord, pwede bang shortcut na lang? Pwede bang diretso na agad?" Pero ang magpapanatag sa kanila habang naglalakbay sila sa daan na hindi nila sigurado ang dulo, simple lang, yung memory ng God was faithful before. Yung memory na yun, na God was faithfully before, no? At kung naging faithful siya noon, yun yung dala lang nila, no? Pwede pa rin siyang pagkatiwalaan natin ngayon. Yan yung ibig sabihin ng mga buto. Pumasok sila sa bagong sitwasyon, pero dala nila ang katapatan ng Diyos mula sa nakaraan. Pupunta sila sa lugar na hindi pa nila napupuntahan. Pero dala nila ang katotohanan, kasama nila ang Diyos hanggang ngayon. Hindi nila alam kung ano mangyayari bukas, pero dala nila ang paalala na tapat ang Diyos. At ito talaga yung napakahalaga para sa atin mga kapatid, no? Kapag tayo natatakot sa hinaharap, dapat nating alalahanin kung paano naging mabuti at tapat ang Diyos noon. At paniwalaan na hindi siya pumalpak. Maaaring sabihin natin, hindi ko alam ang mangyayari bukas. Pero para bang, alam niyo yung kantang, "Many things about tomorrow, I don't seem to understand. But I know who holds tomorrow. And I know who holds my hands." Yan yun. Yan yung pwede nating sabihin. Kaya kung natutokso tayo, sabihin na, "God, pwede bang shortcut na lang? Pwede bang direct to the point na lang? Pwede bang diretso na agad?" Tandaan natin, noon pa ay tapat na siya at maaari natin siyang pagkatiwalaan hanggang ngayon, no? At sa huli, talagang isang bagay na tumulong sa kanila, bagay na tumutulong sa kanila at sa atin din habang tayo'y naglalakad dito sa ating pananampalataya, nagtitiwala sa Diyos. Buksan niyo sa verse 20. Sabi dito, pag-alis nila sa Sukot, nagkampo sila sa Etam. Sa dulo ng disyerto, kapag araw, ginagabayan sila ng Panginoon sa pamamagitan ng makapal na ulap, at kapag gabi, ginagabayan sila sa pamamagitan ng naglalagab na haling apoy, na nagbibigay sa kanila ng liwanag para makapaglakbay sila sa araw naman o gabi. Nangunguna sa kanila ang makapal na ulap kapag araw at ang naglalagab sa haliging apoy at kapag gabi. Kaya mga kapatid, no, hindi lang natin nakikita ang katapatan ng Diyos sa nakaraan. Hindi lang, talagang hindi lang natin nakikita ito, yung katapatan ng Diyos sa nakaraan. Nandoon din siya sa kasalukuyan. Kapag natatakot sila, nagrereklamo o pakiramdam nila na sa sobra ang panganib, nakita natin na nandun yung haligi apoy na gumagapay sa kanila sa gabi. At ang ulap na nagtatakip sa kanila sa araw. Patuloy nilang kasama ang Diyos sa bawat hakbang nila, no? At sinasabi rin dito na hindi inalis ng Diyos ang mga iyon hanggang makarating sila sa lupang pangako. Kahit naging hindi sila tapat, nandun pa rin ang gabay, yung kanyang patnubay, no? Nandun pa rin yung patnubay ng Diyos sa kanila. Nandiyan yung haligi apoy at ulap habang nagdududa, nagrereklamo sila. Imagine this, no? Habang naglalakbay sila, hindi sila nag-iisa. God Himself was leading the way. His presence talagang totoo. So visible na wala silang duda. Nandyan sila. Nandyan ang Diyos kasama nila all the way. Pero at kaya ang tanong ko sa atin ngayon mga kapatid, ganito. Ano nga ba talagang pinakamahalaga sa'yo? Ano? Makapunta sa gusto mong puntahan o makasama ang Diyos? Makakuha ng sagot at maunawaan lahat o makasama ang Diyos? Anong gusto mo? Anong pinakamahalaga sa'yo? Alam mo, may mga panahon sa buhay natin, sa buhay ko, na gusto ko lang talaga sagot eh.
Gusto ko lang na ayusin ng Diyos ang lahat, hindi ko talaga hinahanap ang Diyos, no? Hindi ko gustong ilaan ng oras at sabihin, Lord, tulungan mo ako at pakita mo sa akin. Gusto ko lang talaga diretso sa dulo, no? Pero alam niyo, nahihiya ako pag ganyan ang nararamdaman ko. Humihingi ako talaga ng tao at nagsasabi, Diyos, gusto kong sundin ang iyong paraan. Pakita mo sa akin kung paano nagbago ang bagay-bagay. Ipakita mo sa akin ang iyong kapangyarihan at kaligtasan kung titiwala ako at hindi laktawan ng proseso. Ito yun, kaya ay nasasabi. Because for this past week, mahina ang pandinig ko. Biglang humina yung pandinig ko. Siguro naikwento ko na yun sa inyo, o hindi pa. Talagang apektado yung pandinig ko. Halos nandiyan na yung kausap ko. Napansin ko yan nung kinakausap ako ng boss ko. Tapos bigla akong tinalikuran. Tapos bigla niya ako ngayon, Joel, kanina pa kita kinakausap. Ba't ka tumatalikod? Sabi ko, hindi kita naririnig. Ang hirap din palang maging bingi, no? Yung bang kung hindi mo tatanggapin na bingi ka, masasaktan ka. Tanggapin mo na lang, mahina ang pandinig ko. Sorry. Hanggang ngayon, no? May kausap ko, sabi ko, medyo lakas mo yung boses mo. Kaya sabi, gusto ko, ano ba paraan? Ano bang, ayan na, kailangan ko ng pandinig. Parang ganun. Ngayon na, kailangan ko. Pero naniniwala ko noon pa na tapat ang Diyos. Kaya nagtitiwala ako sa Kanya hanggang ngayon. Nakikita ko rin na talagang gumagalaw siya sa paligid ko, no? Kaya kung makikita natin kung paano o saan siya kumikilos, kung matatandaan natin at mararamdaman ng Kanyang presensya habang hinihintay pa natin ang himala, alam natin na nariyan siya, no? Yan ang gusto kong talagang pagtuunan. Think about this, ano? Think about it, no? Anong pipiliin mo? Pag-isipan nyo. Ngayon, anong pipiliin mo? Isang promised land na wala si Yahweh? Isang smooth road na wala si Yahweh? Isang shortcut na wala si Yahweh? O kaya, yung journey na mahirap pero kasama siya? Yung long road pero kasama siya? Yung challenge pero kasama siya? Mga kapatid at mga kaibigan, ang choice dito malinaw. Better na kasama ang Diyos sa bawat hakbang kaysa mag-isa sa maling daan o sa madaling daan. Di ba? Pero kailangan nating sabihin, sige God o Yahweh, susundin ko ang iyong daan. At hindi shortcut. Patnubayan talaga niya tayo. Mapatnubayan niya tayo. Makakarating tayo. Pero tayo lahat gusto natin makarating sa paraan ng Diyos. Hindi ko alam kung mangyayari yan bukas. Mangyayari yan yan. Pero gusto kong malaman na ang Diyos talaga ang nangunguna sa atin at nangunguna sa iyo. Ano nga ba talaga ang kahulugan ng haliging ulap sa araw, no? At haliging apoy sa gabi? Para sa atin, no? Maraming paliwanag dito. Pero bigyan ko yan ng dalawa. Siguro ito na yung closing ko. Baka marami pa akong maisip, no? Una, mahalaga sa akin ang gumising na maaga. Actually, maaga nga. Literal na maaga. Alauna pa lang, gising na ako araw-araw eh. Ewan ko katandaan yan. Ano? Pero nakatulog pa naman ako mga 1 oras. No? Mahalaga sa akin ang gumising sa umaga na makita ang liwanag ng araw eh. Ngayon ganito, ang ganyan nangyayari. Pinupuri ko talaga si Yahweh. Dahil ipinapakita niya na patuloy siyang kumikilos. At nakikita ko yung kanyang pagiging maawain. Ano? Yung kanyang mercy. You know what I realized? Kahit ganun kabigat ang nangyayari kahapon o nakaraan, the sun still rise today, no? Pero ngayon wala pa. Madaling araw pa. 6:00 pa lang kasi. Para bang sinasabi ng Diyos, anak, hindi pa tapos ang kwento mo. Minsan feeling natin ang layo natin sa Kanya eh. Kaya nagkamali tayo, nagkulang tayo. May mga moments na sinasabi natin, Yahweh, pwede bang skip na lang to the ending? Parang ganun. Pero guess what? The sun comes up anyway, no?
Ibig sabihin, God is still working eh. He's still merciful and He has not given up upon us eh. Di ba? Kaya itong makikita ko ang liwanag ng araw at sa umaga, nagagalak ako, nagpupuri ako, nagpapasalamat dahil bago ang kanyang awa sa bawat araw eh. Pangalawa, yung haliging yan ay yung krus. Siguro alam nyo naman ibig sabihin ng krus. Di ba? Ganyan. Literal. No? I mean, kapag nagtatanong tayo, sumikat man ang araw, pero mahal ba talaga niya ako? Alam mo, tinitignan natin yung krus eh. Dahil doon natin makikita yung kanyang kasagutan eh. Kapag iniisip natin na parang hindi ko nararamdaman ang presensya ng Diyos, balikan mo yung krus kung ano ibig sabihin. Pinapakita nito na mahal niya tayo. Kumikilos siya, nagbibigay ng kaligtasan, nagmamalasakit, nakikita tayo. At ito'y totoo sa bawat araw, no? Tulad ng madalas na sinasabi ko sa sarili ko, hindi natin kailanman mawawala ang pangangailangan sa krus ni Kristo. Dalas ko yan sinasabi sa sarili ko. Ang krus ay gabay ng Diyos. Nagsasabi, sundan niyo ang dang ito. Ito ang tamang direksyon. Ito ang direksyon na inyong kalalakaran. Kaya mga kapatid, alam nyo, ngayon at sa mga darating na araw, ipagdasal natin para sa ating simbahan, napapalaya tayo sa ugaling nating, gusto ko, madaliin ang proseso. Yung, pwede ba natin, o can we just cut off to the chase mindset? Tanggalin na natin at sabihin natin na tapat ang Diyos eh. Para bang Yahweh, gaano man katagal, ano man ang ruta, ano man ang paraan na sa tingin mo ay pinakamainam, susunod kami. Pagdasal natin yan. No? Ngayong araw na to, ngayong linggo na to. Yahweh, tulungan mo kaming sumunod sa iyong paraan. Pinakakawalan ko na yung lahat ng ibang daan. Gabayan mo kami. Kung hindi mo pa nasasabing God leads me, o God lead me, try mo ngayon. Sabihin mo, gabayan mo ko. Ama, gabayan mo kami. And anytime na may challenge ka ngayong week nito, ulitin mo lang yung salitang, Diyos, o Yahweh, gabayan mo kami. O gabayan mo ako. Tiwala tayo sa Kanya. Sabi nga, He's got your back. No? Nalala ko lang yung Aldo itong araw. Sasabihin ng mga fans, hey, I'm got your back. No, He's got your back. Medyo malalim na salita yan. Pero, He's got your back. Magtiwala tayo, gagabayan tayo niya. No? Dahil mahal niya tayo. At dahil nagmamalasakit siya. Sumisikat yung araw at si Jesus Christ ay namatay. Alam natin, nabuhay muli. At muling darating. Darating siya muli. Ipagdasal natin na maranasan natin yung mga bagay na yan ngayon. Kaya, anong gagawin natin? Magdasal tayo ngayon. Tapos na ang kwento. Ama, makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus Christ. Pinananalangin namin na gabayan mo kami, Ama. Tulad ng paggabay mo dito sa mga anak ko na Israel. Naniniwala kami na ikaw ang nangunguna sa amin, kasama namin sa paglalakbay at nasa likuran namin sa bawat hakbang. No? Patawarin mo kami, no, Ama. Namin sa iyo na nalikas, nahilig at ugali ang aming puso na laging gusto namin mabilis ang solusyon kasi. No? Gusto namin shortcut. No? Panginoon, o Amang Yahweh, yung paraan mo, ngunit ang dapat masunod, tulungan mo kaming huwag laging mag-demand sa iyo. Kung ano man yung gusto namin. No? Tulungan mo kami magtiwala at maniwala na mabuti ka at gagabayan mo kami. At ipinapanalangin namin, Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang bawat puso ng aming mga kapatid na tulungan mo kami, aming Yahweh, na magtiwala sa iyong proseso. Tulungan mo kaming sundin ang iyong paglalakbay, tulungan mo kaming sundin ang iyong paggabay, tulungan mo kaming hanapin kung saan ka kumikilos at basta sumunod sa sarili naming plano. Talpak yan. Alam na. Alam mo yan. No? Alam mo kung ano ang kailangan namin.
at kung ano ang kaya naming dalhin. So, Amang Yahweh, ipakita mo sa amin ng malinaw sa aming puso ng aming mga pananaw, sa puso ng aming mga pandinig. Ano ang iyong nais? Pakita mo sa amin. Ano ang iyong kalooban? Paano kami dapat tumugon sa mga sitwasyong hinaharap namin sa araw-araw sa aming kalooban? So, Ama, gabayan mo kami, Panginoon. Gabayan mo kami. Pinapanalangin namin ito at pinapasalamat namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Ano po ba? Amen.